Kapatid, nasa Pagadian kami noon. Si Sister Balade naman ay nasa Agusan, time na yun. At maging doon sa Pagadian, ganun din yung nasaksiyan ko sa mga kabataan. Hindi nila kailangan pilitin. Actually, nag-uunahan sila. Alam nyo ba, hindi lang doon, kahit sa Mindoro, sa Nauhan, ang mga kabataan ay talagang full dedicated sila pagdating sa Word of God. Sana ang mga kabataan natin ay ganun din. Hindi kailangang pilitin, hindi kailangan magkaroon tayo ng sariling kusa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung iba rito, ng ibang kabataan natin, tingnan nyo mga kapatid, tayo ay may pupuntahan noong December. Ngayon December may pupuntahan tayo. Kapag hindi yan nakita ko rito, kahit ilibre nyo, huwag nyo na isama. Hindi ko isasama yan. Hindi excursion ang pupuntahan natin. Magkakalat lang ng kahihiyan doon. Kung talagang dapat nating isama, nakikita natin yung porsigidong naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid. Yung nakikita talaga natin. Para hindi masayang. Kasi, tulad niya rito, at siguro magtuloy na muna tayo dahil ang oras ay 10 minuto na nakalipas ng 11. So, tuloy natin. Baka sumobra ako ng alas 12, pero hindi naman naabot to ng alas 2. Matatapos to ng 1:30. Okay. At tayong lahat ay bumasa. Sundan niyo ako. Ito yung malamit ko sinasabi. Kahit sa probinsya, pag pumunta sila, may mga dala silang Bible eh. Dapat ang isang mananampalataya may dalang Bible, notebook at saka ballpen. Mahalaga po yan. Sa Luke chapter 18, ito po isang parabola ng ating Panginoon Kristo about sa persistent widow, yung kanyang panalangin. Luke chapter 18 verse 1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga at sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao o balo. At siya ay naparoong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon siyang tumatanggi, datapwat pagkatapos na sinabi sa kanya yung sarili, bagamat di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitaganan ng tao, sa tao, gayon man. Luloko itong laptop ko, man, tumatakbo ng napakabilis. Pakiayos mo na lang dyan, dyan na lang ako susunod. Sisirain ito yung diskarte ko. Susundan nyo lang ako dyan, ha? Ay ayos mo ito. Ba't nagkaganito na? Takbo ng takbo eh. Para ikaw. Di mapakali. Okay. Pakilakihan lang. Malabo yung mata ko. Okay. Dahil dyan tayo. Lakihan pa kung maaari lang. Medyo malaki pa. Okay. Okay, babasahin ko, ha? Luke chapter 1, at sinalita niya sa kanila ang isang talinaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng balo o bao at siya ay naparoong madala sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang taon na siya ay tumatanggi, dapat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayunmay sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinasabi ng likong hukom, at hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya araw at gabi at siya ay may pagpapahinuhod sa kanya. Sinasabi ko sa inyo na sila ay madaling igaganti niya. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang banal na salita. Balikan mo ulit ang Hebrew chapter 18, Luke chapter 18 verse 1. So makikita natin dito, ang title natin ay
Pagbalik kaya ng Panginoong Jesucristo, makakasumpong siya ng pananampalataya. Mapapansin natin dito, gumagana na ba yung laptop ko? Sino may tablet dyan, kailangan ko lang para makagamit lang ako. Teka muna, saan ba yung Bible ko rito? Kaso maliit yung ko nito, naiwan ko yung aking tablet eh. Okay. Sabi riyan, pakitaas mo. Itong hukom na ito, ay hirap pag wala pala talagang binabasa dito, ano? Yung magdadaldal ka lang, pakahirap. Kailangan pala talaga eh. Ha? Hindi, kailangan ko ng malaking mata para mabasa ko yan. Pero itong mata kong ito, ay hindi ng problema ko. So, susubukan ko na lamang dito sa, ano ba naman itong mga nangyayari, mga gamit ko na ito? Ba't nagkakaganito lahat? Ayaw ng demonyo na tayo ay makapaghayag ng mga magagandang balita ng Panginoon, kaya ay ang ginagawa sa atin ay ganito. But anyway, tuloy tayo, mga kapatid, at susubukan ko lang dito na ito na mismo yung aking gagamitin para lamang may mababasa ako, ano? Okay. Siguro yung laptop, alam mo yung laptop ko na yan, malaki na rin kasi talaga ang naging serbisyo niyan dito sa mundong ibabaw. May ilalim ba, Brother Jolie? Wala. Okay. So Luke chapter 18, babasa natin, babasahin ko. Ito ang problema nitong kuwan ko, English to eh. Luke chapter 18 verse 1, and he spake unto parable. So, ang tinutukoy dito ay tungkol sa isang persistent faith. O, yung tuloy-tuloy na kanyang panalangin. Minsan tayo, ang problema kasi natin, okay, anong nangyari? Ang problema kasi natin, sa ating panalangin sa Panginoon, madali tayong manghinawa. Gusto natin agad merong katugunan. O, gusto natin sinasagot ayon agad ng Panginoon. Pero sabi na, ito inihalimbawa ng ating Panginoon tungkol doon sa isang babaeng bao na humihingi ng katarungan doon sa likong hukom. Bagamat yung likong hukom na yun, ay hindi naman siya natatakot sa Diyos at hindi siya nagpipitaganan ng tao, pero dahil sa kakabagabag sa kanya, ay napilitan niyang iganti yung kuwan sa kanya. Sabi ng Panginoon, ano pa kaya yung ating Diyos na nasa langit? Sabi niya, na hindi kayo ipaghiganti sa inyong panalangin, hindi kaya tugunin ang inyong kahilingan. Kaya lang, may binanggit ang ating Panginoon Kristo, sabi niya, pagparito kaya ng anak ng tao, ay makasumpong kaya ako ng pananampalataya sa lupa? Can I find faith? Sa English po dyan, ay ganito po, kasi mayroong pagkakaiba yan. Sabi riyan, I tell you that He will avenge them speedily, nevertheless, when the Son of Man cometh, He shall find faith on the earth. Makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa kanyang pagbabalik. He can find faith. Mga kapatid, ito po yung pananampalataya na tinaglay ng ating Panginoong Kristo. Lahat ng tao may pananampalataya. Sarili natin yon. Kailangan taglay natin yung pananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Yan yung ibinibigay sa atin. Ano yung pananampalataya ni Kristo? Yung ipasakop ang kanyang kalooban sa Ama, sa nagsugo sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, makasumpong kaya ako ng pananampalataya pagbalik ko? Yung pananampalataya ng mga apostles, binigay nila yung kanilang buhay. Pagbalik kaya sa ating panahon, makasumpong kaya tayo ng pananampalataya ang ating Panginoong Kristo? Sa bawat individual? Sa panahong ito na napakahirap, makasumpong kaya? Puntahan po natin ang binanggit sa aklat ng Timoteo, First, 2 Timothy chapter 4, verse 1. Siguro ang gagamitin ko English para hindi ako masyadong nahirapan dito. Yan. Yun. Para
Itatype ko lang dito at hindi nagtatatakbo ito. Okay. Now, sabi ng Biblia, now, ngayon po yun, the Spirit expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving head to seducing spirit and doctrines of devils, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with an hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God had created to be received, with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving. For it is sanctified by the word of God and prayer. Puntahan po natin muli sa Tagalog, mga kapatid. Pakilagay sa English. Tandaan po ninyo, ang sabi ng Biblia, hayagang sinasabi ng Espiritu Santo, yung ating panahon, na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Kaya makinig kayo, hindi lahat ng inyong pakikinggan ay tinawag ng Diyos. Kahit po gaano kaganda yan, mga kapatid, siguraduhin ninyo na yan ay aral ng Panginoon. Dahil mayroong aral ng demonyo, at yan ay babalangkasin natin. Pag-aaralan po natin ang mga bagay na ito dahil nabubuhay tayo sa huling panahong ito. Na ang sabi riyan ay magsitalikod ang iba sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin, napakatagal mo na naglilingkod sa Panginoon. Mag-ingat ka, sabi ng Biblia. Kasi baka dumating ang isang panahon na tumalikod ka sa iyong pananampalataya. Tandaan po natin, hindi lahat ng Israel, sa loob ng 2 milyong Israel, ay nauunawaan nila ang plano ng Diyos kung bakit sila tinawag dun sa Ehipto para sila lumabas at dalhin sila sa lupang pangako. Most of them ay sumama lamang dahil bankrupt na ang Egypt. Wala na, tinamaan ang 10 salot. So, sila ay nakisama lamang sa paglalakbay patungo sa lupang pangako. Samantalang hindi nila iniintindihan yung plano ng Diyos sa kanila kung bakit sila inalis doon. At sana hindi ganoon tayo, mga mananampalataya. Hindi ang iba ay nandirito lamang sa pananampalataya, nagsisimba sa Panginoon dahil kasama ng mga magulang o kasama mayroong gustong pormahan, mayroong nagagandahan o may napupugihan. Hindi po dapat ganoon ang paglilingkod sa Panginoon. And the reason kaya ko tinatalakay ito, hindi lahat ng isasama sa camp ay karapat-dapat isama. Kung parang kabuti na kumidlat lang sa kabulang makikita, hindi iskarsyon ang gawain ng Panginoon. Tandaan po niyo yan. Kailangan maintindihan ng bawat mananampalataya na kung bakit sa pagkailangan sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo ay masumpungan. Sabi niya, can I find faith? Makasumpong kaya ako ng pananampalataya sa lupa sa aking pagbabalik? Kailan yon? Yung pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, sa darating na pag-agaw. At sa ating panahon, napakahirap makasumpong ng ganung uri ng pananampalataya. Dahil napakarami ng ginagawang pag-alok ng kaaway sa atin, mga kapatid. Tandaan po natin, kailangan tayo po ay merong tayong malinis o properly dressed, na, yung tamang kasuotan. Dahil po lahat tayo ay ini-invite sa isang kasalan. Matthew chapter 22, nagpatawag ng kasalan ng isang hari. Puntahan nyo, at ang dami nilang dahilan. Ang sabi nila, ako ay bagong kasal. Ang iba ay bagong bili ko ng hayop. Ang iba naman ay bagong bili ng kasangkapan. Kailangang maites ko muna ito. Hindi nila pinansin ang panawagan ng Panginoon. Pero, ang ginawa ng Panginoon, pumunta ka rin sa lansangan, tawagin mo lahat. Sabi niya, lahat ay tawagin mo at lahat sila ay nanduroon sa isang piging ng kasalan. Mga kapatid, nung nanduroon sila sa piging ng kasalan, hindi lahat ng tinawag dyan ay meron silang interes na makasaksi doon sa kasalan. Dahil nagalit ang hari, napilitan lamang silang pumasok doon sa piging ng kasalan. At nang sila po ay pumasok doon sa piging ng kasalan, sila po ay ininspeksyon ng hari at dito ay nasumpungan ng isang tao na hindi nadadapna nararamtan ng damit pangkasal. Hubad, ang ibig sabihin ay ganito, pag pumasok ka rin sa kasalan, tatanggalin mo yung damit mo, bibigyan ka ng kasuotan doon.
Kaya uniforme ang inyong damit pangkasal. Uniforme yung damit nyo ron. In-invite ka sa isang kasalan, kinasal si sister, si brother, pagpasok mo ron, ang iaabot ka agad sa iyo ay ang damit. Papalitan mo yung kasuotan mo. Mga kapatid, in-invite tayo sa kasalan at ngayon ang kasalan. Tatanggalin mo ang luma mong kasuotan. Bibihisan ka ng ating Panginoon. Ayon sa kasuotan na nais niya. Pero nakalulungkot dahil ang isang taong ito, nang makita ng hari, wala siyang damit pangkasal. At ang sabi sa kanya, datapat pagpasok ng hari doon upang tingnan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito nang walang damit kasalan? At siya'y naumid. Hindi siya nakapagsalita. Na magagayo'y sinabi ng hari. Ano sabi ng hari? Gapusin siya. Itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon na nga ang pagtatangis, ang pagtangis, pagiyak, at pagngangalit ng mga gilagid. Wala nang ngipin eh, tanda na. Ano ibig sabihin yan? Tribulation period ang bagsak mo riyan. Mga kapatid. Ano ang nais tukuyin ng ating Panginoong Kristo dito? Make sure, mga kapatid, na meron kang tamang kasuotan. Mga kapatid, make sure ang kahulugan ng tamang kasuotan, properly dressed. Walang iba kundi ikaw ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Baptize ka ng banal na Espiritu Santo. Hindi ka sumisimba dahil ikaw ay napipilitan lamang. Hindi ka sumisimba dahil sumasama ka lamang. Dahil kung ikaw ay merong banal na Espiritu Santo, you are filled with the Holy Ghost. Mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo ang nagdudugtong sa iyo sa buhay ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng koneksyon sa ating Panginoon. Dahil kung wala ang selyo ng banal na Espiritu Santo sa iyo, wala ka pang ugnayan sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi dahil sa mga kaibigan natin, no. Kailangan ang taong ito, ang lalaking ito, nang nasumpungan, nang walang maayos na kasuotan. Sabi niya, ano't ikaw ay hubad. Wala siyang tunay na relasyon sa Diyos. Wala siyang bautismo ng banal na Espiritu Santo. And the reason sa ating panahon, mga kapatid, marami ang tumatalikod sa pananampalataya. Marami. Nawawala sila sa kanilang paglilingkod sa pananampalataya. Dahil po, mga kapatid, wala pa silang tunay na relasyon. Dahil ang tunay na bautismo ng banal na Espiritu Santo, ito ang nagkukunik ng iyong buhay sa Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng koneksyon sa Diyos. Pero may binanggit sa ating binabasa rito, nasabi rito, now the Spirit is speaketh expressly that in the latter time shall depart from the faith. Pananampalataya sa ating Panginoon. Tatalikod sila sa kanilang pananampalataya. Marami niyan. Kaya sabi ko nga, huwag niyong hatulan yung isang tao kung napakabagal ang kanilang paglilingkod. Dahil hindi pinag-uusapan dito ang tagal ng paglilingkod mo sa Panginoon. It's about endurance. Marami akong nakita sa aking mahigit na 1 dekadang paglilingkod sa Panginoon. Marami na akong nasaksihan. Marami na akong nakita. At malimit kong sinasabi, walang forever, mga kapatid. Kung meron man sa buhay mong forever, yung maintenance mo, forever na yan. Habang buhay ka. But in the ministry, ang forever natin sa Panginoon. Dahil kapag humiwalay sa iyo ang isang tao, magpatuloy ka na maglingkod sa Panginoon. Dahil kung ikaw ay may connection sa Diyos, mananatili ka na may connection sa Diyos. Mga kapatid, sabi, shall depart from the faith, have giving heed to seducing spirit. Ano ba sa Tagalog yung mapanghikaya? Sabi riyan, mga espiritong mapanghikayat. Yan ang espiritong dumaya kay Eva. Seducing spirit. 2 Corinthians chapter 11, verse 3.
Sabi riyan, pakilagay, 2 Corinthians chapter 11, verse 3, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung papaanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. So yan yung seducing spirit. Kung si Pablo ay natatakot, mga kapatid, na ang iglesyang kanyang pinangangasiwaan ay madadaya, ano pa kaya kami, mga kapatid, na hindi matakot na kayo rin naman ay madaya ng mga seducing spirit na ito? Sa loob ng iglesia, nandiriyan ang seducing spirit. Mapanghikayat na espiritu. Hindi kailangan manggagawa kahit sa ordinaryong miyembro. Kapag taglay-taglay ang isang mapanghikayat na espiritu, dapat kilala mo yan. Dahil kung ang espiritong ito'y maglalayo sa Panginoon sa iyo, sa paglilingkod, hindi po yan sa Diyos. Mga kapatid, sabi ko nga, kailangan you are filled with the Holy Ghost dahil yan ang magkakaroon ng koneksyon ng iyong buhay sa Diyos. Kahit ano ang mangyari, mapapatuloy kang maglilingkod sa Diyos kahit ikaw na lamang. Kung ayaw ng anak mo, ayaw ng asawa mo, ayaw ng buong sambahanan mo, magpatuloy kang maglingkod sa Panginoon. Dahil may personal kang ugnayan sa Panginoon. Sa huling panahon, merong mga seducing spirit, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, dahil ito yung panahon, the advent of YouTube, di ba? The advent of technology, yan yung pagdating ngayon ng mga kaaway. The advent of eloquent speakers, magagaling. Manood kayo sa YouTube, ang gagaling ng mga nangangaral dyan, mga kapatid. Yan yung kanilang pagdating. Pero ang tanong, sila ba ay tunay na naghahayag ng salita ng Panginoon? Sabi nila, okay din naman yung kanilang ipinapangaral. Anointed din sila. Yes, dahil according sa Matthew chapter 5, verse 45, ang ulan ay parehas pumapatak sa matuwid at sa hindi matuwid. Ano yung ulan? That is the anointing. Mga kapatid, 45, 5:45. Yung anointing na ibinibigay dun sa matuwid, siya ring anointing na tinatanggap ng hindi matuwid. Mga kapatid, tama ba yung sinabi ko? O tama. Pero paano mo sila malalaman? You shall know them by their fruits. Pag namunga na yon, malalaman mo na sila, mga kapatid ko. Kaya yung mga seducing spirit, dapat alam natin yan. Ito yung panahon ng pagdating niyang mga yan. Kung sa panahon ni na Pablo, marami na yan, mga kapatid. Now, the question is, how to find faith? Paano mo masasumpungan? Paano mo makikita? Paano mo malalaman ang pananampalataya? Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Romans chapter 1, verse 16, up to 17. Hindi tayo magtatagal. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ito po yun, mga kapatid. So, dito mo masusumpungan ang pananampalataya sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo. Siya ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas sa bawat sumasampalataya. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, mga kapatid, hindi mo dapat ikinakahiya ang Ebanghelyo ng Panginoon. Inihahayag mo ang Ebanghelyo ng Panginoon upang ikaw ay makasumpong ng pananampalataya, mga kapatid. Now, mga kapatid, pero bagamat ito ay nasumpungan natin ang pananampalataya at tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, nawa ay hindi mangyari sa inyo ang mga bagay na ito. Hebrew chapter 6, verse 4. Nawa, mga kapatid, huwag kayong humantong sa ganitong kalagayan. Ano po ang binabanggit ng Hebrew chapter 6, verse 4? Hebrew 6, 4. Mali yung aking na-type.
For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Narinig niya, mga kapatid, nakarasap siya ng kaliwanagan ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Naging bahagi siya ng Iglesia ng Panginoon. Naging kabahagi siya ng Espiritu Santo. Naglingkod ka ng matagal na panahon. Pero, sabi riyan, verse 5, nakalasap ng mabuting balita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. And verse 6, at saka nahiwalay sa Diyos ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay muli sila sa hayag na kahihiyan. Mga kapatid. So, ano ang nangyayari rito? Nadadamage ang reputation mo. Nadadamage yung iyong pagkatao. Yung patutuo mo, nasisira yan, mga kapatid. Kapag dati kang naglilingkod sa Panginoon, tapos tumigil ka sa kanyang paglilingkod, sira ang iyong pagkatao. Sira ang reputation mo. Pati ang church na iniwanan mo, sinisira mo ang reputasyon. Hindi mo lang alam na ikaw mismo ang nasisira. Dahil kung merong mga matatalinong tao o yung mga taong nagmapag-observe, kahit sinasabi ng ganito kasi, kung ikaw ay paulit-ulit ng nililipatan ng Diyos, alam na ng tao ang ugali mo. Hindi man sila magtanong, masisira ang iyong reputasyon, masisira ang iyong sinimbulan. Mga kapatid. Kaya, wag nawang mangyari sa atin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Dahil sa buhay natin, pinakamahirap pag nasira ang reputasyon. Hindi ba? Mahirap ibangon yan pag nasira ang reputasyon. Ngayon, ang ating pananampalataya, kapag tayo ay nakasumpong na ng pananampalataya sa ating Panginoon, darating naman ito sa testing. Darating ito sa mga pagsubok. Puntahan natin sa 1 Peter chapter 1. Verse 6. Tingnan po natin. Okay. Bakit yun? Okay. Written, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, you are in heaviness through manifold temptations. Yeah. So, daranas ka, mga kapatid. Sabi riyan, na ito ay sa inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon kung kinakailangan, ay pinalulumbay kayo sa muling pagsubok. Sino kaya sa atin ang nagagalak pag may pagsubok? Ay, praise the Lord, hallelujah, may pagsubok na naman ako sa buhay. Walang ganun. Normally, ang reaksyon natin, nalulumbay tayo kapag mayroong mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Nalulungkot tayo, ang gusto kasi ng katawan natin, laging masaya. Kaya may mga Kristiyano, pag walang pera, ayaw mag-church. May mga Kristiyano, pag maraming pera, doon mo makikita sa church. May mga Kristiyano, pag may problema, wala sa church. Bakit wala ka sa church? Aayusin ko muna yung problema ko. Dapat, habang may problema ka, mas lalo kang pumupunta sa church. Doon matatapos ang problema mo. Doon masusolusyonan yung problema mo. Pero tandaan po ninyo, ang problema, matatapos yan, pero kasunod yan, another problema na naman. Habang kayo'y nabubuhay, habang tayo'y nabubuhay, hindi po nauubos ang problema. Pinapahintulutan ng Diyos yan. Pero sabi ng Biblia, ye greatly rejoice. Ito'y totoong inyong ikinagagalak. Nararanasan natin yung nilakaran ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, so inilalagay tayo sa testing. Bakit? How can you claim na ikaw ay Kristiyano, mga kapatid, samantalang ang nilakaran ng ating Panginoong Jesucristo, napakahirap. He put a severe test, mga kapatid. And then, you are claiming a Christian, pero pag may pagsubok, ayaw mong maglingkod sa Panginoon. Ang buhay ng Kristiyano ay puno ng pagsubok dahil hindi nangako ang ating Panginoon na magandang buhay.
Ano ang sabi ni Kristo? Pasanin niyo ang inyong krus at sumunod kayo sa akin. Meaning, may mga pagsubok tayong hinaharap bilang isang Kristiyano. Kaya wag mong sabihin na Kristiyano ka kung ayaw mong humarap sa mga pagsubok. Mararanasan at mararanasan ng isang individual na mananampalataya ang mga pagsubok na ito. Ipararanas sa iyo ng Panginoon ang mga pagsubok na ito. Nananalangin ka, mga kapatid, at hindi tinutugon ng Diyos. Anong gagawin mo? Magtatampo ka sa Panginoon dahil hindi tinutugon ang iyong dalangin? Meron kang sakit, anong gagawin mo? Magtatampo ka sa Panginoon? Lord, ba't may sakit ako? Samantalang yun, salbahin naman, di pa yun ang nagkasakit. Hindi mo naintindihan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kung bakit ka merong sakit. Tanong ko sa inyo, mahal ba ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak? Ang ating Panginoon sa Kristo? Bakit hinayaan niyang paluin ng mga tao? Bakit hinayaan niyang mapako sa krus ang kanyang bugtong na anak? May purpose ang Diyos. Mga kapatid, para ano? Bakit si Job ay dumanas ng matinding pagsubok? Kung sa atin makaranas ang ganung pagsubok, ano ang purpose ng Panginoon? Para i-manifest. Para mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Mga kapatid. So, maging ang ating Panginoong Jesucristo, napakaraming trials ng kanyang nilakaran. Napakaraming pagsubok ng kanyang nilakaran. So, ganun din tayo. Maraming pagsubok na gustong iparanas ang Panginoon sa atin. Inilagay ka dyan sa church na yan, marami kang pagsubok na mararanasan. Ganon din pala sa pinanggaling inalisan namin church. Ganon din, parang mas malala pa. Sabi ko nga, ang problema, pag nasolve na yan, another problema mas mabigat. Tinitest ka ng Panginoon. Inilagay ka dyan para matest ka ng Panginoon. Mga kalumbayan mo yan. May purpose ang Panginoon sa iyo, mga kapatid. Kaya may payo si Santiago sa James chapter 1. Anong sabi rito? My brethren, chapter 1 verse 2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Anong sabi niya? Ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahuhulog sa sari-saring tukso. Ariin ninyong kagalakan kapag may mga dumarating na mga pagsubok sa inyo. Yan po ang ibig sabihin ng apostol na si Santiago, kapatid ng Panginoong Jesucristo sa laman. Kaya kung may mga pagsubok, sabi niya, ariin niyo kagalakan ang mga bagay na ito. Knowing this, that the trying of your faith worketh patient. Yamang nalalaman na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Yan ang purpose. Kaya sinusubukan ng iyong pananampalataya upang ito ay, sabi niya, gumagawa ng pagtitiis. In verse 4, but let patient have her perfect work, that you may be perfect and enter wanting nothing. Pabayaan ninyo ang pagtitiis na magkaroon kayo ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Yan ang purpose kung bakit may mga trials, may mga sufferings, may mga obstacle na nararanasan ng isang mananampalataya, mga kapatid. Ano gusto niyo marinig? Yung kinikiliti lang ang inyong tainga ng mga mensahe? Ayaw niyo ng rebuke ng pastor? Maraming mga mananampalatayang ganoon. Ayaw nilang ma-rebuke sila. Doon na lang tayo, mas maganda ron. Prosperity gospel. Yan ang kalimitang Kristiyano. Pero, ina-allowed ng Diyos ang mga bagay na ito, sabi riyan, that you may be perfect and enter wanting nothing. Para maging sakdal at ganap tayo. Pero sa verse 5, but any of you lack of wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraided not, and shall be given him, mga kapatid. Ask wisdom to God. Ano po yung hihingin mong karunungan sa Panginoon? Hihingin mo ay ang
Ang wisdom sa Panginoon, mga kapatid, na ito mga pagsubok mo ay, Lord, ano po ang plano mo sa akin? Gusto ko pong maintindihan, gusto kong maunawan, bakit po dumaranas ako sa mga ganitong uri ng mga pagsubok? Pag dumanas kayo ng pagsubok na halos ikamamatay nyo, sasabihin ko sa inyo, baka magliwanag na ang inyong pag-iisip. Kasi karanasan namin ni Pastor Ambit eh. Ang totoo, si Pastor Ambit nakaranas ng clinically dead. Nakarating siya doon sa dimension na yan. Sino pa sa inyo yung may karamdaman na parang mamamatay na? Sister LB, di ba? Nasa Sister Richie. Mas lalo siyang nagiging porsigido sa paglilingkod, Sister Richie. Ikaw ba naman ang lumipad? It's a plane. It's a bird. No, it's superwoman. Kasi hindi. Pag naranasan na ninyo, mga kapatid, na ang buhay ninyo ay nasa bingit ng kamatayan, mas nanaisin yung maglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Mas pipiliin yung lagi kayong nasa gawain ng Panginoon. Katulad ng testimony ni Sister Baladay, habang lumilindol, nagpupuri sila sa Panginoon. Eh tayo, nakita pa lang natin sa natatakot na tayo. Normal sa tao, matakot, mag-alala. Natatakot ako, hindi ko sasabihin sa inyong hindi ako natatakot. Natatakot ako pag nagkaroon ng lindol. Kayo ang kinakatakutan ko. Ang pagkatakot ko sa inyo. Paano kaya itong mga anak natin? Paano kaya iglesia? Paano kaya kaawa-awa itong mga ito pagdating ng oras? Hindi dahil sarili namin. Given na kami. Matatanda na rin kami. Pero gusto pa rin namin mabuhay. Lahat naman tayo, di ba? So, if any of you lack of wisdom, let him ask of God. Kung nagkukulang kayo ng karunungan, humingi kayo sa Diyos. Hingin ninyo, Lord, bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na ito? Para maintindihan mo, si Kristo alam niya, ang may plano ang Diyos sa Kanya. Alam niya dahil sabi niya, I come in the volume of the book to do thy will, O God. Alam niya na kailangan niyang tuparin ang nakasulat sa balumbo ng mga aklat, na yun ang siyang kalooban ng Panginoon. Pero dumating din siya sa point nung malapit na siyang mamatay. Sabi niya, Lord, Father, let this cup for me, but thy will be done. Dapat tumihingi tayo ng wisdom na maintindihan natin bakit nakakaranas tayo ng mga ganitong klase ng pagsubok sa buhay. Hindi tayo pwedeng, ang reliance lang natin ay ating sarili, mga kapatid. Dahil kapag alam natin na mayroong plano ang Diyos sa atin, binigyan tayo ng wisdom, then, after the trials na mapagtagumpay natin, meron kang magandang testimony sa buhay mo. Pag lumalakad ka, you as spark in the darkness. Nag-iiwan ka ng liwanag sa madilim na dinadaanan mo. Dahil doon, lumakad ka sa mga apoy ng pagsubok. Pagkatapos nito, kaya ang sabi ng Job chapter 23 verse 10, nalalaman ng Diyos ang aking nilalakaran. Pagkatapos nito, I comfort like a gold. Meron kang magandang patotoo, may maganda kang testimony, hindi sira ang patotoo ng buhay mo. Mga kapatid, lalo na kung medyo may edad-edad na rin tayong naglilingkod sa Panginoon, iayos na natin ang ating sarili. Hindi na tayo magpusong mamon, mga kapatid. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Ako'y naiinggit sa testimony. Meron akong banal na pagkaselos sa sinasabi ni Sister Baladay, at alam ko yon dahil na-experience ko yon. Hindi lang sa lugar ng Mindanao, maging sa probinsya ng Mindoro. Di sa pupuntahan natin ngayong Disyembre. Kung paano sila, mawalan lang ng tunog ang microphone. Nagkukumahog sila na mabigyan ka ng microphone. Sabi ko doon sa amin, kailangan manlisik yung mata mo. Lubaki yung mata mo. Doon sa kanila, mga kapatid, hindi ganoon. So, pagkatapos ng mga trial, sufferings na ito, mga kapatid, na-overcome mo na yan, magkakaroon ka ng magandang
patotoo ng iyong buhay. Kaya yan po yung ating pinagsisikapan. Mga pagsubok ng buhay, kailangan nating ma-overcome. Sa mundong ito, punong-puno tayo ng mga pagsubok ng buhay na hinaharap. Walang nabubuhay dito sa mundong ito na hindi makakaranas ng pagsubok. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 6, ano po ang sabi riyan? Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Manifold temptation. So, ibig sabihin ng manifold temptation, mga kapatid, sabi riyan, you have a manifold temptation now for a season, and through the manifold muling pagsubok, mga kapatid. The meaning of manifold temptation is you have participation why you are in this situation. Meron kang bahagi rito, may participation ka, kaya nandyan ka sa ganyang kalagayan. Naintindihan po ninyo, that is a permissive will of God. Lord, praise the Lord, meron akong karamdaman. Halimbawa, ganito, tuloy lang, na-bankrupt kasi ako eh. Nalugi yung aking business eh. Mayroon kang participation, kaya nalugi ang business mo. Papatuloy akong maglingkod sa Panginoon kasi natanggal ako sa trabaho ko eh. Meron kang participation, kaya ka natanggal sa trabaho mo. Maaring naglustay ka ng pundo ng kumpanya o nahuli kang patulog-tulog sa kumpanyang pinapasukan mo, natanggal ka, meron kang participation. Naghihirap ka sa buhay mo ngayon, meron kang participation dyan. Decision mo yan eh. Kung dati kang merong mga saganang bagay, then nakakaranas ka ngayon ng kakulangan, meron kang participation. Mga kapatid, that is the manifold wisdom. Ang sabi ng Biblia, manifold temptation. Nakakaranas ka, lahat tayo ay merong bahagi dyan. May participation tayo dyan. Hindi lamang ito pinahintulutan ng Diyos na ipahintulot na tayo tuksohin ng kaaway. Meron kang maling ginawa sa buhay mo, kaya nagkakaroon tayo ng bahagi diyan. Halimbawa, sinirmonan ko si Sister Elby, biglang lumayas. Ngayon, wala ka na ngayong masimbahan. Meron kang bahagi riyan. Nanirmon ako, umalis ka. Pero meron kang bahagi sa pagkaalis mo sa Panginoon. Nagdesisyon kang umalis ka eh. So wala kang ibang pwedeng sisihin kundi sarili mo. Pero kaya ka nakakarinig ng mga pagsubok na yan, ng mga sermon na yan at nakakaranas ka ng pagsubok, that is the trial of your faith. Upang subukin ang iyong pananampalataya na mas lalong mahalaga kaysa ginto. Yan po ang sabi ng Biblia. Sabi riyan, trial of your faith. Mga kapatid, bakit merong trial of your faith? Bakit kailangan subukin yung pananampalataya mo na higit pa sa mahalagang ginto? Mga kapatid, upang ano? Ano ang purpose ng Panginoon? Upang ikaw ay malaman mo, itest kung tunay kang mayroong relasyon sa Diyos. Itong suot kong ito, ginto. Sino may sing-sing dyan na ginto? Pakibigay nyo na lang sa akin na lang. Joke lang. Ito'y ginto. Pero dahil hindi ako marunong tumingin ng ginto, hindi ako alahero, para malaman ko na ito'y ginto, dadalhin ko ito sa alahero. Tama. Anong gagawin ng alahero? Susuriin kung tunay na ginto ito. Lalagyan ng lason, lahat ng proseso para lamang malaman na tunay na ginto. Ganon tayo. Mga kapatid, mayroon kang pananampalataya, pero susubukin yung pananampalataya mo. Ilalagay ka, dadalhin ka ngayon sa pagsubok ngayon. Para malaman kung gaano kalalim ang relasyon mo sa Diyos. Kaya wag mo sabihin, kaya ayoko na, maghanap ko ng church na walang problema, walang ganito, ganun. Walang ganon. Dahil sa church, ang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God.
Makakarinig ka ng salita ng Diyos at doon mag-uumpisa ang iyong pananampalataya. And then, kapag meron ka ng pananampalataya, dadalhin ka sa pagsubok para malaman kung totoo kang may relasyon sa Panginoon. That the trial of your faith, ang sabi ng Biblia, being much more precious than of gold that perisheth. Paano ba sinusuri ang ginto? Para lamang malaman na ito ay ginto. 7 times na pinapadaan sa apoy. Padadaanin ka sa apoy. Alam nyo, sa kasaysayan ng mundong ito, kung merong mahalagang bagay, walang iba kundi ang ginto. Pagkatapos ito, magmimina ka na ng ginto. Pag-usapan natin mamaya. Pero gintong spiritual muna tayo. Dahil lahat ng kasangkapan, kahit yung mga gamit sa computer na yan, lahat yan, may mga sangkap ng ginto. Lahat. Kaya ganun kamahal ang ginto, mga kapatid. Ginto ang pinakamahalaga ngayon. Pero bago ka magkaroon ng ginto, dinadaan yan. Pag nakahukay ka ng ginto, kung ito ay 70%, kaya paghalaga ng ginto, 50% kaagad ang nawawala doon. Bakit? Raw materials pa yon. Dadaan pa sa proseso yun. Aalisin pa yung mga impurities doon, katulad natin. Kaya pinapadaan tayo sa mga apoy ng pagsubok para pagdating ng Panginoon, makasumpong siya ng pananampalataya. Can I find faith on earth? Kapag balik ko, makasumpong kaya ako ng pananampalataya? Mga kapatid, kahit saan ka pumunta church, kahit saan ka magpunta, ganun ang mararanasan mo. Maaring iba-iba lamang ng anggulo ang pagsubok na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero ang bottom line, ang purpose ng Panginoon para masubok ka niya. Dahil when you hit the rock bottom, doon mo malalaman kung talagang may relasyon ka sa Panginoon. And when you hit the rock bottom, yung palang bato na yon, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo na pala yun. Kaya lahat tayo bilang isang Kristiyano, dadaan ka talaga ng pagsubok. Kasi doon ititest ang tunay na relasyon mo sa ating Panginoon Diyos. Kapag meron ka ng mga pagsubok, parang kami, naranasan namin, nang ako ay magkaroon ng karamdaman, wala akong ginawa kundi manalangin sa Panginoon. Mas lalo kong inilalapit. Meron niya kaming kasamang pastor sa Batangas taga Batangas Magpupo sa group chat namin. Mga pastor, kung kabang gagawa ko, pakipray lang. Tumaas na naman po ang aking blood pressure. High blood na po ako. Ang dugo ko po ay 180/110. Okay, paghapon. Maraming salamat po mga kamanggagawa ko. Ang dugo ko po ay 110 o 120/80 na lang. Normal na po. And then kinabukasan, magpo-post. Walang kamatayang lumi. Ay talaga naman, paano hindi ka high blood rin? Ganon din po tayo mga kapatid. Pinag-iingatan natin ang pananampalataya natin. Hindi laging kapag may pagsubok tayo, iniisip kaagad natin sa mga pagsubok na ito po ay meron tayong bahagi rito rin. May participation din tayo sa mga pagsubok na ito. Mga kapatid, dahil ang sinabi rito sa 1 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of your faith being much more precious than of gold, that perisheth, through it be tried with fire, might be found unto praises in Him, in honor and glory, and the fearing of Jesus Christ. Ang sabi riyan ay masumpungan sa ikapupuri at ikakaluwalhati at ikakarangal ng ating Panginoon sa Kristo. So meron kang participation. Doon pa lamang sa verse 6, meron ka ng participation. Mga kapatid, hindi ba mahal tayo ng Diyos? Yes! For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Di ba mahal ka ng Diyos? Kaya kahit ano, wala ka ng pag-iingat sa sarili mo. Hinahawakan naman ako ng Diyos, pastor Hawak naman ako ng Diyos. Di ba yan ang katuwiran nila? Sasabihin, nanaway, si pastor, hinahawakan po ako ng Panginoon. Yes, pero tandaan mo, kailangan nakahawak ka rin sa Diyos. Dahil relationship yan.
Tinites ang relasyon mo. Baka naman Diyos lamang ang nakahawak sa'yo. Ikaw naman, ay, habang hawak ka ng Diyos, di ka naman nakahawak, nakaasa ka lang. Kung hawak ka ng Diyos sa kamay mo, kailangan mahigpit din naman ang pagkahawak mo sa Diyos. Sa gayon, hindi ka makakabitaw. Hindi pwedeng ang Diyos lang nakahawak sa'yo. Tapos ikaw naman ay hindi ka nakahawak. Yan po ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya habang dumarating ang problema mo, lalo kang humawak sa Panginoon. Higpitan mo yung hawak mo. Huh? Hindi pagka may pagsubok, paluag ng paluag yung hawak mo. Pag walang pagsubok, saka lang humihigpit ang hawak mo. Huwag ganoon. Dapat mas lalo tayong humihigpit ang hawak sa Panginoon. That the trial of your faith, sinusubok yung iyong pananampalataya. Mga kapatid, kung hanggang saan, how can you have relation to God? Meron ba tayong tunay na relasyon sa Diyos? Ano ba ang tunay na relasyon natin sa Panginoon? Kapag sa material na bagay lang tayo marami, and then pag wala na, nawawala ang relasyon natin sa Panginoon, dapat tuloy-tuloy ang relasyon natin sa Panginoon. At kung ikaw ay mayroong tunay na relasyon sa Diyos, mga kapatid, hindi mahirap ang makipagrelasyon ka sa iyong kapatid. Ano man ang kapintasan mong ibinigay, inihatol mo sa iyong kapatid. Yan ang inihatol mo sa Diyos. Dahil kung ikaw ay naniniwala na siya ay anak ng Diyos, He was created in the image and likeness of God. Kapag nagbitaw ka ng hindi magandang salita doon, ang iyong nilapastangan, walang iba kundi ang Diyos na naglikha sa Kanya. Yan ba yung asawa ng pastor? Yan ba yung anak ng pastor? Yan ba yung membro ni pastor? Mga kapatid, mag-ingat kayo sa ganyang pangungusap. Dahil lahat tayo inilagay sa pagsubok para malaman natin ang tunay na relasyon. Tingnan mo ang relasyon ni Kristo at ng Diyos. Yan ang perfect example. Ang tunay na relasyon ng ating Panginoon sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, in the Garden of Gethsemane, the greatest battle, sabi ng propeta, that I ever fought is in the mind. No, nanduroon, kuwan sa Gethsemane at nananalangin ang ating Panginoon. Dugo ang kanyang pawis dahil doon sa kanyang nararanasan. Pero kailanman hindi siya bumitaw sa ating Panginoon. Manapa, lalo siyang lumapit. Nang siya nakabayubay, ano sabi niya? Lord. Sabi niya, Father, bakit mo po ako iniwan? Ano nung siya ay nauuhaw, mga kapatid? Ano sabi niya? Nauuhaw ako. Before na si Kristo ay ipako sa krus, merong mercy na ibinigay ang Roman government o Roman soldier sa kanila. Ano yon? Ang painumin ang ating Panginoon sa Kristo ng binigar, suka. Alam niyo kung bakit? Makapagpapabawas ng sakit nararamdaman sa kahirapang nararanasan ng ating Panginoon sa Kristo. Pwedeng makabawas yun. Kagalingan ang suka. Psalms chapter 68 niya, pakipuntahan mo ngayon, verse 20 yata. Pakihanap mo yung suka doon, yung binigar. Ipinaranas kay Kristo. Sabi sa kanya, uminom ka nitong sukang ito. Verse 20, pababain mo nga dyan. Sis, pakihanap mo lang. Andyan ba? Wala ba? Okay, hanap mo. Sige nga. Sa verse 20, chapter 29 yata. Sige nga, sige pa. 30. Yan yata, oh. Ano yan, 30? Okay, pakihanap nyo, Iman, yung vinegar. Pag wala dyan, baka sa 69. Okay. Turuan mo, Sister Joyce, kung paano maghanap para matuto. Ang ating, dyan ako magtatapos, mga kapatid. Anong talata? 69 niya.
Luke, Psalms 29, 69, ano? 21. Ayun, tama ko kanina. 20 lang sinabi ko. Okay. Verse 20 muna tayo. Reproach hath broken my heart, and I am full of heaviness. And look for some to take pity, but there was none from comforters, but I found none. They give me also gall of my meat, and in my thirst they give me vinegar to drink. Ano sabi riyan? Binigyan nila ako ng pagkaing mapait at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na may inom. Ganyan tratuhin ng mga kapatid at magulang si David. Gusto nga nilang mamatay yung kanilang kapatid eh. Habang ito ay sinusulat sa pamamagitan ng isang pag-awit ni David, inilalabas niya yung kanyang hinaing, yung kanyang tampo sa kanyang mga kapatid. Mga kapatid, naniniwala ako that is a prophetic utterance na ang pinatutungkulan nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa anong talata, Brother Jolie? Luke chapter 23. Dito sa 23:36. Sige nga. And the soldier also mocking coming to him in offering him vinegar. Ang purpose diyan kung bakit gusto siyang painumin ng suka ay para maibsan ang kanyang nararamdaman. Anong ginawa ni Kristo? Tinanggihan niya yung suka na yun. Si David, pinainom ng suka. It's a prophetic utterance na siyang dadaanan ng messianic ng ating Panginoon. Para siya ay mabaobsan ang nararamdaman niyang sakit ng palo, parusa ng gobyerno sa kanya. Kailangan niyang uminom ng suka. Pero hindi niya kailanman ininom ang sukang ito. Bakit? Ang kalooban ng Amang nasa langit ang kanyang sinunod. Kung iinumin niya yung suka na yon, maaalis ang kanyang nararamdamang sakit ng palo na kanyang nararanasan. Ganyan ba yung buhay nating mga Kristiyano? Ina-allowed ng Diyos na may mga pagsubok ka. May mga masasakit kang salita na naririnig, pero ayaw mong marinig. Daalis ka ba o magpapatuloy kang maglingkod sa Panginoon? Sinasaway ka, itinutuwid ka, etes aalis ka? Hindi mo, ayaw mo. Ang ginagawa mo, iniinom mo yung suka. Pero si Kristo, kailanman hindi niya ininom yung suka. Alam ni Kristong kailangan niyang daanan ang mga pagsubok na ito. That the trial of your faith, much more than gold. Maraming iniaalok lagi sa atin para maibsan ang nararamdaman natin. Ang pagsubok na ito, inilagay ng Diyos sa harapan ng ating Panginoon Kristo. Napagtagumpayan niya lahat yan. Alam niya na hindi niya kailangan ang anumang offer ng tao. Isipin mo ang kaaway, pagkatapos ng 40 days fasting, inoperan siya ng kaaway. Mamamatay na lang ang ating Panginoon Kristo, ino-offer pa rin ng kaaway. Ganun ang kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi siya titigil na mag-offer. Ngayon, kung wala kang unawa sa salita ng Panginoon. That is a prophetic utterance. Hindi yan mo bakit kailangan ng suka? Anong kahalagahan ng suka? Pero may significance sa buhay ng bawat mananampalataya yan. Kung sinaway ka ng pastor, magpasaway ka. Kung itinutuwid ka ng pastor, magpatuwid ka. Huwag mong inumin yung suka. Mga kapatid, ibig sabihin, huwag mong pakinggan ang binubulong ng sarili mo. Laman mo yan eh. Ang gusto ng laman mo, puro kaginawahan. Ayaw mo na makarinig ng rebuke. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Huling bahagi, magtatapos na tayo. At saka ako malalimin natin yan. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay ano? Mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Sa pagtuturo lang ba? Sa pagsansala
Sa ano pa? Sa pagsaway. Sa ano? Para sa ikatututo na nasa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya pasalamat kayo kung meron kayong naririnig na pangangaral na sa tingin ninyo ay naitutuwid kayo, pero kayo ay nasasaktan sa pagtutuwid na ito. Mga kapatid, huwag niyong inumin ang suka. Pasalamatan ninyo na nagiging bahagi kayo ng kaharian ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag kayong mamimili ng mga pagsubok na gusto nyo lang maranasan. Hindi tayo pwedeng mamili kung ano ang ilalagay na pagsubok ng Panginoon sa atin. Sinabi ko kanina, kung kayo ay nagkukulang, humingi kayo ng wisdom sa Panginoon. Humingi kayo ng karunungan. Ibig sabihin, maunawaan ninyo. Humingi kayo, Lord, gusto kong maunawaan ano itong pagsubok na ito. Mga kapatid, katulad ng karanasan ng ating Panginoon, huwag kayong iinom ng suka na iniaabot ng kaaway. Maaring mawala ang kerot nito, pero yung dakilang plano ng Diyos, yun ang sinira mo sa buhay mo. At lahat yan ay na-overcome ng ating Panginoong Jesucristo. From the day of fasting, andyan ang kaaway. Hanggang nakabayubay sa krus si Kristo. Inumpisahan siya, nung siya ay pinapahirapan niya, inom na ng suka. Habang kinukutya siya, hindi niya ininom yung suka. Nung nakabayubay sa krus, talagang ayaw pa rin niyang uminom ng suka. Kahit na sabi niya, nauuhaw ako. Pero hindi naintindihan ng mga Pariseo kung saan nauuhaw ang ating Panginoon. Nauuhaw siya sa katuwiran ng Diyos. Dahil itong bayang Israel na kanyang pinili na bayan, na nang siya ang unang ginawa niyang himala, ay ang pinakamasarap na alak na natikman ng tao sa buong mundo. Doon sa John chapter 2. At the miracles in Cana, napakasarap na alak ang kanyang ipinainom sa kanila. Pinuno ang 6 na tapayan, puno ng alak, at sabi niya, napakasarap na alak na ito. Wala kaming nainom na alak na kasing tamis nito. Pero ang suka, ang pinakamaasim na alak, pinakapangit na alak, yan ang ini-o-offer nila sa ating Panginoon. Mga kapatid, sana hindi tayo ganyan. Pinainom tayo ng pinakamasarap na alak, which is the Holy Ghost ng ating Panginoon. Huwag nating palitan ng kapaitan. Huwag nating mapigati ang Espiritu Santo sa ating paglilingkod. Dahil yung Israel, sa kabila ng sila ay nakatikim ng masarap na alak, ang ngayon ang ibinabalik nila ay ang kapaitan. Ang pinakawalang kakwenta-kwentang alak ang ipaiinom nila sa ating Panginoon. Dapat pag naglingkod tayo, pinainom tayo ng masarap na alak, gantihan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, dapat maging karapat-dapat tayo sa ebanghelyong ating tinanggap sa Panginoon. May mga pagsubok, trials, ako mga kapatid, alam ko ang pagkatawag sa akin. Kaya hindi ako kailanman pinanghina na kahit ilan na lamang ang aking tinuturuan. Nagpapatuloy ako magturo. Itong church na ito, hindi ito tumagal ng mahigit na 10 taon nang walang pagsubok na dinaanan kami. Punong-puno ng pagsubok ang dinaanan namin dito. 3 buwan pa lamang, happy big family kami. 4 na buwan. Hindi na happy big family. Nagkagulo na ang mga kasamahan namin dito sa church na ito. Nagkawatak-watak na kami. Naghiwa-hiwalay na kami. Kaya yung isa na nagpastor na doon sa Antipolo, yung kanyang asawa, na natili ang galit sa akin. Hindi niya alam na plano ng Diyos na yung palang asawa niya magiging pastor, kaya umalis sila rito. May plano ang Diyos. Kaya kami pinaghiwa-hiwalay. Kasi biruin mo, 5 kami, 5 kami, puro pastor dito. Kaya awayan pag tithes. Nagpipray pa lang ako, may kumukuha na, wala na akong papartihin na. Ay, hindi naman ganun. Ay, plano ang Diyos sa buhay. Dumaan kami sa mabigat na pagsubok, mga kapatid. Kung ating ilalagay sa timba, baldi-balding luha, sabi ni Sister Richie, ang kanyang inubo sa church na ito.
Tama, Sister Jelay? Maliit pa si Sister Jelay noon. May picture pa yan, nakasave pa sa akin, kamukhang-kamukha ni Sister Richie. May 2 pangil pa ngayon ng araw. Maliit lang talaga siya, kasama-sama namin niya si Jelay. Ang tiyaga niyang batang yan, dito na lumaki yan. Buti nga lumaki si Sister Jelay eh. O yung iba rito, hindi na lumaki, di ba? 5'1" pa rin yata height. Pero dumaan na ang iglesyang ito. Alam ko ang pagkatawag sa akin ng Panginoon. Kaya nagpapatuloy ako. Pag araw ng Martes, ng Huwebes, nagpapatuloy ang pagtuturo ko. Tanungin nyo, mag-share kayo, Sister LB, kung ano mga inihahayag nating mensahe sa kanila. At sa Diyos ang kapurihan ng lahat ng bagay. Tandaan natin, mga kapatid, kung si Kristo ay dumanas ng ganitong bagay. Anong sabi ni Kristo? Hindi kayo hihigit sa inyong Panginoon. Kung paano pinag-usig ako, pag-uusigin din naman kayo. Sa tuwing pinag-uusig ang anak ng Diyos, ang pinag-uusig nila si Kristo. Kaya tigilan na natin ang pag-uusig din natin sa ating mga kapatid. Lahat tayo, nagkamali riyan. Kasi inuusig natin ang ating Panginoon si Kristo. I-extend natin ang pag-ibig, i-extend natin ang pangunawa. Mga kapatid, i-extend natin ang ating kamay para sa kanila. Yun ang pinaka-importante. Huwag na natin silang isumpa. Mahabag nga kayo dapat. Bakit? Nawala na nga sa Panginoon, mapapasok na sa tribulation period, natutuwa ka pa. Hindi ganun si Abraham. Nang makita ni Abraham, nang ipagtapat sa kanya ng Diyos, gugunawin ko yung Sodom and Gomorrah, Abraham. Kung may 50, itutuloy mo ba? Hindi. Kung may 45, hindi. Kung may 40, hindi. Kung 35, hindi. Hanggang sa, sabi niya, last tawad na po ito, huling tawad na. Mahilig tumawad si Abraham eh. Hilig tumawad. Kung meron 10. Kasi compute niya eh. Si Lot, asawa ni Lot, may 2 anak na dalaga, may 3 manugang, at may mga asawa yon. Kaya sabi niya 10. Nung sinabi na ni Lot doon sa manugang niya, ipinagtawanan pa siya. Kaya hindi sila naligtas. Pero anong ibig kong tukuyin? Si Abraham ay type ng bride. Bago ginunaw ang Sodom and Gomorrah, wala na si Abraham. Pero lahat yun ay ipinagtapat kay Abraham. Ililihim ko ba ang mga bagay na ito sa aking kaibigang si Abraham? Sabi ng Diyos. Kaya ipinagtapat niya yung mangyayari sa Sodom and Gomorrah. Tayo ay anak ni Abraham by spiritual. Ililihim ko ba sa mga anak ni Abraham ang mga bagay na ito? Kaya tayo ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa mundong ito. Anong gagawin natin? Nire-rescue natin ang mga Lot. Nasa denominasyon yan, mga kapatiran nating nahiwalay, nire-rescue natin sila, mga kapatid. Yan ang trabaho natin. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at awitan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. May handa ba kayong awit dyan? Yung natira niyo pang awit. Awitan muna natin ang Panginoon bago ako mag-closing prayer. Medyo mahaba tayo ngayon. Paki-plus yung ating aawitin. Mga musician, backup musician, backup singers, dito tayo sa itaas. O kahit dyan lang, basta dito na. Para mas magandang tingnan. Okay, banal mong tahanan. Kasabay na rin ang ating pagbibigay ng kaloob sa ating Panginoon Diyos. Awitan natin siya, mga kapatid ko. Ikaw ay
lahat, sa iyo ay kumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, Paging tapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makadikan, sa iyo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang walang papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. loobin Mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Salamat, Lord God, sa mensaheng inyo pong ipinahayag sa pamamagitan ng inyong abang lingkod. Langin po namin, Panginoon, na ito po ay maitanim ng malalim sa puso. Humugat ang aming pananampalataya na sa mga pagsubok na dinaraanan at mararaanan pa namin, Panginoon. Ito po ay mauunawaan namin na ang mga bagay na ito ay naglalapit ng mas malalim na relasyon sa inyo, Panginoon. Salamat po sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po ang mga kaloob na ibinigay ng aming mga kapatid. Naway patuloy na magamit para sa paglago ng Ebanghelyo sa lugar na ito at sa mga lugar na pinupuntahan namin. Sa ngalan ni Jesus, tayong lahat magsabi ng Amen. At awitan natin ang Panginoon ng Leave It There. At habang tayo ay nag-aawitan, magkamayan po ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Leave It There. Pakibuhay lang yung gitara. If this were from you, it all It's silver and it's gold, and you have to get along with me, your friend. Just remember in His word how He feeds the little bird. Take a burden to the Lord and leave it there. Leave it there, leave it there. Take a burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take a burden to the Lord and leave it there. If your body suffers pain and your health you can't regain, and your soul is almost sinking in despair, Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Take a burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Take a burden to the Lord and leave it there. If you
Pastor Rambit, paki-closing prayer na. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat sa isang pagkakataon, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lalo't higit, O God, sa mensahe na patuloy na dinala ng iyong lingkod, Panginoon. Ito, Panginoon, ay patuloy na magbigay sa amin ng lakas. At ito, Panginoon, ay ma-implement, Panginoon, for the manifestation sa buhay ng bawat isa sa amin. Lalo't higit ang panahon ay namamalas namin na ang panahon ay malapit na. Hayaan mo, Diyos, sa patuloy na ito ay mangusap at patuloy na magpala sa lahat ng aming narinig, Panginoon. Ito ay maging angkin, Panginoon, naming lakas habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat isa. Ang dalangin namin, Panginoon, ang iglesyang ito na ipinagkatiwala mo sa aming lingkod ay patuloy na ikaw po ang manguna at magpala at patuloy na maranasan ng dakilang kalagayang nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Ama. Patuloy naming tinataas sa iyo na pangunahan mo ang bawat isang pamilya, O Diyos, na kasama namin sa araw na ito. Na kung saan ay patuloy ng iyong biyaya, pagpapala ay patuloy nilang maranasan, lalo't higit sa iyong mga salita, Panginoon, na ginagamit mo na lumabas sa bibig ng iyong lingkod sa lugar na ito, upang patuloy namin ito, O God, natakbuhin ang habang kami, Panginoon, ay tumatakbo sa journey ng pananampalataya ay maranasan namin ang manifestasyong nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama. I-bless, O Lord, at pagpalain ang iglesyang ito, lalo higit ang aming Pastor Noel, at patuloy na ang kalakasan at kalusugan, Panginoon, ay patuloy na ibayo niyang malakaran, Panginoon, at maranasan po, Ama, habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. God bless you. Okay, God bless you. Take charge.